Yung ating pag-aaralan po nitong gabi mga kapatid, lalo na po here in verse 18, ito po ay masasabi po natin isang subheading na nagpapatuloy po sa teksto na ating po binasa po kanina sa talatang 17. We have come to learn last Friday in verse 17, kung babasahin ko po sa inyo sa wikang English, now if we are children, then we are heirs. Heirs of God, which means we will receive the Lord one day, makakasama ho natin siya one day, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, kung tayo ho ay magtitiis, kagaya po ni Kristo, in order that we may also share in His glory. So dito, pinapakita ho sa atin ng Biblia that bilang mga Kristiyano, dumarating ho sa atin yung tinatawag po na pagtitiis and suffering. Now that suffering, maaari maitanong ho natin, could be many things. Pero most likely the suffering na binabanggit po ng Biblia po dito is yung suffering po natin bilang mga Kristiyano. Bahagi na po dito ang pag-uusig, bahagi na po dito ang ating digmaan sa espiritual, at bahagi na po dito yung ating suffering sa laman. Because every single one of us, we have a daily battle against our sinful flesh. Kaya nga, madalas na binabanggit po ni Pablo dito in this chapter, at pati na rin po sa Roma 6, na kailangan supilin, patayin ang ating makasalanan ng pagkatao. So here, upang makuha ho natin yung karangalan na tinuturo po ng Biblia, sabi ng Biblia, kailangan ho muna natin magtiis kagaya ni Kristo noon. So, one of the things I want to share is that pag sinimulan ho natin ang talatang 18 hanggang 25, there are two things that explains the whole verses na babasahin po natin. Number one, present suffering. At pangalawa, future glory. Ayon sa makikita ho natin dito po sa talatang 18 hanggang 25, everything that we see in these verses ay nakasentro po sa dalawang klaseng pangyayari that is happening right now at yung darating po in the future. Yung right now na tinutukoy po ng Biblia is point number 1. Tayo ho, as of now, ay nakakaranas po ng paghihirap. Pero yung paghihirap po na tinutukoy ho dito ay makikita ho natin mamaya that this is not only limited sa mga Kristiyano lamang. Pero may tatlong bagay ho that suffering contains. There are 3 recipients of suffering. Yung una, tayo po mga Kristiyano. Pero makikita ho natin mamaya na hindi lang po limitado sa mga Kristiyano yung mga paghihirap na tinutukoy po ng Biblia. So atin po ipagpatuloy ho, yung sinasabi po dito sa talatang 18, because sabi nga po ni Pablo that we are right now going through suffering. So therefore, ito po yung kanyang exhortation upang hindi magkaroon po ng discouragement ang mga mananampalataya. Sabi po niya sa 18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito, referring to the present, ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. So notice the two words, ang paghihirap sa buhay na ito, referring to the present, and then yung napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. So in eschatology, yung nais po ipakita po ni Pablo po dito is something called the already and not yet. Yung eschatology na nais po ituro ni Pablo sa mga Kristiyano is something called the already and the not yet. Ano pong ibig sabihin po ng already? Well, unang-una, we are already suffering in the present. But, sabi ng Biblia, the not yet na darating is the future glory where hindi na ho natin mararanasan ang suffering. But at the same time,
itong already na tinutukoy po ng Biblia is not just referring po sa suffering, pero right now, tayo po ay ligtas. As of now, we are saved. As of now, we are justified. As of now, tayo po ay may magandang relasyon po sa Diyos. Pero yung fullness ng kaligtasan po na yan, at yung fullness ng ating redemption, ng ating mga katawan, ay hindi pa ho dumarating. So we could say, already justified ho tayo. Already we are saved. Pero yung not yet, na hindi pa ho natin nakakamtan, is yung fullness ng ating kaligtasan. Yung fullness ng glorification. Nang ibig sabihin, we are saved, pero yung ating katawan is not yet redeemed. We are justified already, pero yung ating redemption na babaguhin ng ating katawan, na wala na ho ito kamatayan, is still in the not yet status. So kaya po itinatawag po ito sa eschatology, the already and not yet, is because sa talatang 18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito, referring to the present, ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. So that is the not yet. Hindi pa ho sumasa atin pa yung future glory. Darating lang ho yan pagbalik po ni Kristo. Now the question is, sino po ang bahagi dito po sa paghihirap na binabanggit po ng Biblia? Well, pagpatuloy ho natin sa verse 19. Maging ang buong nilikha, sabi ng Biblia, sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. For the creation awaits in eager expectation for the children of God to be revealed. Na ano po ibig sabihin ho nun? Na naghihintay po ang buong nilikha, ang buong creation, at sabik pa ito na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. What does this mean? Yung sinasabi po sa English, revealed. Anong ibig sabihin po ni Pablo na sabik na naghihintay ang whole creation for the revealing or the revealed sons of God? Well, the most likely lang ibig sabihin po ni Pablo dito ay makikita po sa unang Juan, Kapitulo 3. 1 John chapter 3, and let's begin here in verse 2. 1 John chapter 3, verse 2. Unang Juan 3, talatang 2. Ito po ang ibig sabihin ho niya. 1 John 3, verse 2. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. So ulitin ko ho, mga minamahal, na anak na tayo ng Diyos. Ngunit, notice how he says, mga anak po tayo ng Diyos, that's the already. Pero, sabi po niya, ngunit, hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. That's the future glory. Yan yung sinasabi po ni Pablo kanina, the already is, pinatawad tayo, tayo po ay itinuring matuwid. The already is, mga anak po tayo ng Diyos. But the not yet is, hindi pa ipinapahayag pa yung future glory. Hindi pa ho natin nakakamtan yung pagbabagong katawan na ibibigay ho sa atin ng Panginoon. So then, sabi po ni Juan, alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. So sino po pa talaga ho si Kristo? Unang-una, si Kristo ho ay muling nabuhay. Mararanasan din po yan ng mga Kristiyano balang araw. Secondly, ang katawan ni Kristo ay wala na ho kamatayan. Mararanasan din po yan ng mga Kristiyano. Pangatlo, wala na ho kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan ho sa atin, in which yon ang ibibigay ho sa atin ni Kristo. So here we see
that when the Bible says, hinihintay po ng all creation, the revelation of the children of God, ang ibig sabihin po nito, hinihintay po ng buong nilikha ang pangako ng Diyos para sa kanyang mga pinabanal. Bakit ho? Ano po ba mangyayari pag dumating po ang pangako ng Diyos sa mga pinabanal? Well, basahin po natin ang Revelation chapter 21. Dito ho natin makikita yung ipinangako po ng Diyos para sa kanyang pinabanal in Revelation 21, and let us begin here in verse 4. Verse 4. So ito po ay tumutukoy po sa bagong langit at bagong lupa. Sa talatang 4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, so that's in the not yet. Wala ng kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Verse 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At sinabi niyo sa akin, isulat mo ang sinasabi ko, dahil totoo ito at maasahan. So kitang-kita ho natin dito, the present, the already is, may kamatayan, may kalungkutan, may paghihirap, may pagsubok, may trahedya, lahat. However, ang hinihintay po ng lahat ng nilikha, buong nilikha, is yung not yet, which is yung future glory na darating, na ipinangako po ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang buktong na anak, through Christ given to the saints, in which the future glory will be revealed sa kanyang pagbabalik, and there, wala na po yung kamatayan. So as of the present moment, our whole creation is suffering. Now the question is, bakit po siya nagsasuffer? Well, balikan po natin ang Roma 8, at dito ho tayo in verse 20. And then we will come to see why the whole creation is suffering. Romans chapter 8, verse 20. Roma 8, talatang 20. Dito ho natin makikita mga kapatid kung bakit ho naghihirap ang ating mundo. So verse 20 it says, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito dahil sa kagustuhan, hindi dahil sa kagustuhan nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope. Now dito muna ho tayo for quite some time in verse 20 because there is a lot of things that we must understand. Unang-una, nakalagay ho dito in the first line, tungkol po sa creation, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Anong ibig sabihin ho nun na hindi ho sila nakaabot? Well, kung natatandaan niyo po mga kapatid, when God created the earth, when He created the heavens and the earth, and this lasted for 6 days, and on the 7th day, He rested, ang sabi po ng Biblia. Subalit, every single day, nung nilikha po ng Diyos ang langit at ang lupa, as I remind you, 6 days ho yan, each day, nakalagay po sa Genesis, God created this, and it was good. God made that, and it was good. God made this, and it was good. So yun po ang plano ho ng Diyos. Yun ang layunin ng Diyos sa mga bagay na inilikha ho niya. It was for the good. Pero dahil po pumasok ang kasalanan, yung layunin po ng Diyos for the good, ang sabi ng Biblia, ayon po sa Roma 8:20, ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Now, kung natatandaan niyo po, si Adan at si Eva, di po ba ang utos po ng Diyos kay Adan is, magpakarami kayo and multiply. Multiply and replenish the earth. Now, ang ibig sabihin ho nun is not magpakarami lamang kayo sa lahi lang, kundi magpakarami kayo physically and as well magpakarami din sa kabanalan because they were made in the image of God.
Pero dahil nga po nilabag ni Adan at ni Eva ang utos po ng Diyos, instead of kumalat po ang kabanalan, ano ho ang kumalat? Kasalanan at kamatayan. For this reason, sabi po niya, ngunit hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Now here's another question. Theoretically speaking, could God have stopped sin from entering into the world? The answer is yes. Hypothetically, could God have stopped corruption from entering into the world? The answer is yes. So then, kung tatanungin po natin, why is there still present suffering sa ating mundo? There's death, there's sicknesses, may mga minamahal po tayo sa buhay na tinamaan po ng sakit, may mga minamahal po tayo sa buhay na namatay. And yet, sabi ng Biblia, God has all the power to do whatever He wants, and yet, there's still present suffering. Bakit po pinintulutan ng Diyos na magkaroon po ng present suffering? Well, sabi po ng Biblia in verse 20, nangyari ito hindi dahil sa kagustuhan nila. Sino po yung nila ang tinutukoy po dito? Creation. So, bakit po nagkaroon ng present suffering kung hindi pala gusto ng world ito, sabi ng Biblia? Kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Kaya kung tayo ho ay makakarinig na mga katuruan po minsan, that God is not involved with the suffering in our world, mali ho yun. Whenever we hear teachings, God is not involved with people dying. God is not involved with sicknesses or diseases. Gawa ho yan ng Satanas at walang kinalaman ang Diyos diyan. Now sa isang banda, Satanas, of course, is responsible for all the corruption in our world. But the question is, sino ho nagbigay sa kanya ng permission to do so? It's still God. So sabi po ng Biblia, hindi nakaabot po ang creation sa kanyang layunin, not because kasalanan po ng mundo yon, but rather may plano ang Diyos na may papahintulutan ho siya na may maganap for the purpose na, sabi ng Biblia, pinintulutan niya ito, hindi dahil gusto po ng tao, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos, pero may pag-asa pa. Now, let's pause here for a moment. Here we see isang mahabang timeline in human history. Unang-una, God's creation, which is good. Kasi nakalagay po yan sa Genesis, and all that God made is very good. However, nung pumasok po ang kasalanan, ito po yung masasabi ho natin, suffering. This is where we are already. We're in the suffering process. Naghihirap po tayo. Naghihirap po ang buong nilikha. However, pinintulutan po ng Diyos that creation would be good, but go through suffering dahil po sa kasalanan, dahil may plano po ang Diyos that at the very end, magkaroon po ng pag-asa, which is for the good. Kaya kung babasahin po natin ang talatang 28 ng Roma 8, tignan niyo po sinasabi sa versikulo 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Now here's what's beautiful about this passage. Sabi po ng Biblia, creation, hindi niya naabot ang layunin para sa Kanya. Dahil nga po, pumasok ang kasalanan eh. Subalit, pinintulutan po ng Diyos na hindi maabot ng creation ang Kanyang layunin dahil one day, may pag-asa na nais po niya ipakita in His plan. Now, you ever wonder why the Bible says all things work out for the good? Ang ibig sabihin po nito, why does God allow present suffering? For the good. Bakit may paghihirap po tayo? For the good. And the reason why kailangan po tayo maghirap is because dahil po sa ating kaugnayan kay Kristo, kung si Kristo ay nakaranas po ng paghihirap, imposible yung mga konektado sa Kanya ay hindi makakaranas sa paghihirap.
Hindi po pwede na si Kristo ho ay naghirap at tayo po mga sanga na konektado ho sa Kanya ay hindi po makakaranas. Sabi po ni Jesus, every branch in me will bear fruit. Which means everything He went through is what we will go through and we will grow fruit, ang sabi ho niya. Sabi din po niya, if the world hates you, it first hated me before it hated you. At sinabi naman po ni Pablo kay Timoteo, ang lahat na may nais maglingkod sa Panginoon Hesukristo ay daranas ng paghihirap. So, as of now, mga kapatid, you see how present suffering and future glory is dominated sa mga binabasa po natin na teksto. As of now, nandito po tayo sa number 1. So, nandito ho tayo sa kagitnaan ng suffering. Lahat po ng ating suffering comes in different forms. Maari tayo ho ay nagkakasala, which all of us do. Dumarating ho sa atin ang kahinaan po. Dumarating ho sa atin ang discouragement. Dumarating po sa atin ang temptation. Dumarating ho sa atin ang lahat ng bagay that is negative that we battle every single day. Pero sabi ng Biblia, kailangan ho natin maranasan po ito for the purpose that one day pagtapos na po ang lahat ng bagay, makamtan po natin ang pag-asa na ipinangako ng Diyos. Now here's another thing that we want to ask as well. Kung tayo ho ay ligtas, bakit kailangan pa ho natin maranasan yung suffering? Well, sa Biblia, alam ho natin na suffering serves as a purpose. Number 1, upang tayo ho ay tumibay. Di ba natatandaan po natin yung sinabi po ni Santiago sa mga mananampalataya? Take it, count it all joy when you suffer and go through diverse temptation. Bakit ho? Dahil ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya. So suffering is a good thing dun sa kalooban po ng Diyos. Secondly, ayon po sa talinghaga na ibinigay po ni Kristo sa Mateo 13, may mga tao po minsan pag nakakarinig po ng salitahan po ng Diyos, tinatanggap po nila na may kagalakan. Pero pag dumating na po ang paghihirap at pag-uusig, hindi na nagpapatuloy. So ito ho, pinahintulutan po ng Diyos ang suffering for the true Christian upang maipakita ho niya ang kanyang biyaya sa atin na kung tayo ho ay nagpapatuloy pa rin in the midst of present suffering, sumasa atin talaga po ang Diyos. Pero pinapakita din po niya sa atin, mga mananampalataya, that kung may magsasabi man na siya ay Kristiyano at dumaranas po siya ng paghihirap at hindi na magpapatuloy, hindi na lalapit kay Kristo, hindi na tatawag sa Diyos, at siya'y titiwalag sa pananampalataya, pinapakita lang po na ating Panginoon, hindi tunay ang kanyang pananampalataya. So the present suffering serves many purposes. Now, it's interesting kasi, yan po ay para sa mga Kristiyano. Pero who else goes through present suffering? Well, we know, number 1, that saints go through suffering. Number 2, creation goes through suffering. So far, dalawa ho ang apektado in suffering. Tayo po mga mananampalataya because we suffer with Christ. Number 2, creation suffers kasi may plano ang Diyos for it. Okay? Now the question is, what is next? Pagpatuloy po natin ang basa, itaso natin muli ang basa. Dito naman po tayo sa talatang 21, verse 21. So we have come to learn na pinintulutan po ng Diyos ang kanyang layunin na magkaroon po ng present suffering upang magkaroon po ng pag-asa dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito. At makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. As I read in English, the purpose of the hope is that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and the glory of the children of God. Now, what does that mean? It means, kung natatandaan niyo ho, bakit sabik na sabik ang buong nilikha
na inaabangan at iniintay ang revelation of the children of God. Dahil pag dumating po yung future glory na ipinangako po ni Kristo sa kanyang mga pinabanal, pati na rin ang buong nilikha ay babaguhin po balang araw. Yun ang inaabangan ng buong nilikha. Now it's interesting because in the Old Testament, nakikita ho natin mga kapatid, especially in the book of Jeremiah, I want to show you here, in Jeremiah chapter 12, that in the Old Testament, talagang nakikita ho natin dumadaing ang buong nilikha. Jeremiah chapter 12, verse 4. Jeremias kapitulo 12, talatang 4. This was already prophesied in the Old Testament that all of creation is groaning. So Jeremiah chapter 12, verse 4. Tignan niyo po yung sinasabi sa Jeremias kapitulo 12, talatang 4. Sabi po ng Biblia, hanggang kailan po kaya ang pagkatuyo ng lupa at ang pagkalanta ng mga damo? Namamatay na po ang mga hayop at mga ibon dahil sa kasamaan ng mga taong nakatira sa lupain ito. At sinasabi pa nila, walang pakialam ang Diyos sa sasapitin natin. In English, how long will the land lie parched and the grass in every field be withered? Because those who live in it are wicked. The animals and birds have perished. Moreover, the people are saying, He will not see what happens to us. So even in the Old Testament, nagpahayag po ang mga propeta that the world is going, in fact, through present suffering. Namamatay ang mga ibon, namamatay ang hayop, all that has breath ay namamatay. Bakit po? Because of the present suffering. Again, kita din po natin dito sa Isaiah, dito po tayo sa Isaiah, Kapitulo 24, Isaiah 24, and let's begin here in verse 4. Isaiah chapter 24, verse 4. Ang sabi po ng Biblia sa Isaiah 24, talatang 4. Isaiah 24, verse 4. Matutuyo at titigas ang lupa. Manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang na tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. In English of verse 4, the earth dries up and withers. The world languishes and withers. The heavens languish with the earth. So itong languish na tinutukoy po ng Biblia is another way of saying dumadaing. It's mourning. Bakit po? Because of the present suffering. So dahil po pinintulutan po ng Diyos na magkaroon po ng suffering dahil nga po sa kasalanan, this is the reason why makikita po natin sa Genesis chapter 3, kung ating po babasahin, kung bakit po nakakaranas ang mundo ng present suffering. Dahil po sa nangyari in Genesis chapter 3, dito po tayo sa talatang 14. Genesis 3, verse 14. So how do we know God is the one who cursed and punished the sinners? Sabi po dito sa Genesis 3:14, kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahaz, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo ay gagapang ka sa pamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakain ng alikabok. Verse 15, ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. That's referring to Jesus. Okay? That's a messianic prophecy. Now, tignan niyo po the curse in verse 16 and 17. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo,
dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. So bahagi po dito in creation, the present suffering. Sa mga babae, ano po yung present suffering? Magbubuntis po siya at manganganak na may paghihirap. That's present suffering. Pero sa mga lalaki, ano po yung present suffering? Verse 17. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Verse 18. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik at kakainin mo'y manggagaling sa mga paninim sa bukid. Verse 19. Kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. So you see the present curse, the present suffering? Number one, bakit po all of creation suffers? Is because pinintulutan po ng Diyos that through Adam's free will and desire, na pumasok po ang kasalanan to bring about present suffering. God decreed na mangyari ho yun. Pinintulutan po ng Diyos na mangyari ho yun. Bakit po? Because through suffering, at the very end of human history, sabi ho ng Biblia, magkakaroon po ng pag-asa. There is going to be hope. Now the question is, sino po yung hope ayon po sa teolohiya ng Biblia? Si Jesus. Siya po ang ating pag-asa. So at the present moment, nakakaranas po tayo ng suffering. Pero kung tayo ho ay magpapatuloy sa pananampalataya, makakantan po natin ang pangako po ng Diyos sa kanyang mga pinabanal. Now, kung babalikan po natin ang Romans chapter 8, dito naman po tayo sa verse 22 and 23. Roma 8, verse 22 and 23. Now look what it says in verse 22. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. So let's look at this for a moment. We have come to see so far na tayo po ay nasa present suffering. Okay? That's very clear. Now sabi po ng Biblia, we are suffering. Pangalawa, creation is suffering. Now, here's the beauty ng ating po mga binasa. Both of them are waiting for something. Do you see it? They're both waiting for something. Sa mga mananampalataya, ano po inaabangan po natin? Glorified bodies. Ano po ang hinihintay ng creation? Freedom from corruption. So both of them are waiting. Sabi ng Biblia, hindi maihahambing ang darating po na karangalan for the saints. Kasi ano po yung inaabangan po nila? Glorified bodies. Di ba natatandaan niyo po yung sinabi po ni Apostol Pablo? Sabi niya, who can deliver me from the body of this death? Kasi habang tayo ho'y mga Kristiyano, dumaraing ho tayo sa Panginoon, Lord, ayoko na ho magkasala. Ayoko na po matalo ng kasalanan. I want to be free completely from sin.
Yun ang dalangin po ni Pablo. Pero kailan ho niya makakamtan po yun? Sabi ng Biblia, at the coming of Christ. So in our present suffering, inaabangan po natin ang glorified bodies. Yung creation naman, in their present suffering, inaabangan po nila ang kanilang pagkalaya mula sa corruption. Kasi kung titignan po natin maigi in verse 23, at hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos, ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katatayuan bilang mga anak ng Diyos. But then, you will see also that both of them, as they are awaiting, sabi ng Biblia, kailangan makaranas po sila ng paghihirap. Now, the question now is this, Pastor, kailan matatapos ang paghihirap dito sa mundo? Sabi ng Biblia, pagbalik na ho ni Kristo. So, let's say for example, Pastor, ang dami ko po nararanasan ngayon na paghihirap. That's good. Kasi kung naghihirap ka dahil po sa kalooban po ng Diyos, that means iniingatan ka ng Panginoon at iyong pananampalataya. Talagang you are in Christ. Pero here's something that we must also consider. Let's say ilang taon ka na naghihirap sa iyong pananampalataya. Hindi matatapos po yun hanggat hindi ka namamatay o hambang hindi pa bumabalik ang Panginoon. So let's say 12 years ka na naghihirap sa pananampalataya. Habang nabubuhay po tayo, may natapos po na isang pagsubok, may darating naman po panibago. Why? Because of present suffering. So yung suffering po na yan can come into different forms. Death, sickness, temptation, trials, financial devastation, moral devastation, governmental devastation. Lahat po yan ay bahagi ng present suffering. Na bagamat may mga ginagamit po ang Diyos ng mga politicians upang ilagay po niya sa pamumuno po as governors and politicians and prime ministers and presidents, habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, they can do no good sa ating mundo. Christ has to reign. Kaya nga, habang tayo po ay suffering, ito po ang encouragement ho sa atin. Every single thing na ating nararanasan cannot be compared sa darating po na karangalan. Ito ang tatandaan ho natin. Lahat ng isinusuko ho natin sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi maihahambing sa ibibigay po ng Diyos balang araw sa atin in His day of glory. So everything that we surrender to Christ, everything we suffer for Christ, ay hindi maikukumpara sa darating po na karangalan na ipinangako po niya sa mga pinabanal. So yun po ang lagi ho natin tatandaan. Now in verse 22, may binabanggit po si Pablo ho dito tungkol po sa pagbubuntis at panganganak, or rather panganganak pala. Sabi po niya in verse 22, alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Now, bakit po sa lahat ng suffering, hinalintulad po ni Pablo ang present suffering sa isang babaeng nanganganak? Why not? Parang isang lalaking pinugutan ng ulo. Why not isang taong sinaksak? Bakit yung suffering hinalintulad po sa isang babaeng manganganak? Kasi let's face it, maraming klase at anyo of suffering. Merong pinupugutan po ng ulo. May nilalagari po sa kagitnaan tulad po ng tradition concerning about Isaiah. Meron naman po kinakain ng mga leon tulad po ng mga ilang Kristiyano during the Roman times. Why does Paul have to compare the suffering of our world sa isang babaeng manganganak? Kasi let's face it, hindi ho natin alam bilang mga lalaki kung ano po nararamdaman ng mga babae pag sila'y nanganganak. We don't know what that means. Pero ang mga babae, for sure, mga nanay, mga ina, they know what that feels like. So bakit po niya hinalintulad ang suffering po ng mundo to a person giving birth? Here's the reason why.
Kung titignan po natin ang illustration, ang isang babae, mga kapatid, during labor, all the way to the end, she is going through birth pains. Okay? She's laboring and she's going through birth pains. Pero, yung illustration na nais po na ipakita ni Pablo ho dito, kung bakit hinalintulad po niya ang paghihirap po ngayon sa isang babaeng manganganak is because the labor and birth pains represents present suffering. Pero once na natapos na po ang panganganak, kaligayahan na, mapayapa na ho yung babae, masaya na po ang babae dahil makikita niya na ang kanyang anak. So in other words, success from labor. Presently, she's laboring. Presently, she's going through birth pains. Pero once na dumating na po that perfect time na mailalabas na po niya ang kanyang anak, nakalimutan niya na yung paghihirap. Di po ba ganyan po yung mga nanay ho? For many, many hours, ang sakit. Pero once na nandiyan na po yung baby, nakalimutan na ho nila yung mga nararamdaman po when they were going through birth pains. So then the question is, why does Paul use this imagery? The labor represents our present suffering. Parang sa isang babaeng nanganganak, yung panganganak po ng isang babae doesn't last forever. Di po ba mga kapatid? It doesn't last forever. It can last for several hours, several days, but it doesn't last forever. There's a period of time where titigil po ang present birth pains. So dahil po, yan ang hinalintulad na illustration ni Pablo, Paul is saying, creation at yung mga pinabanal is going through birth pains. Pero darating po yung panahon, yung araw ng karangalan para sa mga pinabanal, where lahat ng sakit, lahat ng kamatayan, kasalanan, tatanggalin na po ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, and the former things have passed away. Amen? Now, how do we know this New Testament illustration ay ginagamit po ng mga ilang apostol or even the Lord Jesus? Where do we find another example of this? Tingnan po natin dito sa aklat po ng Juan Kapitulo 16. John 16. John chapter 16. Even our Lord Jesus Christ uses this analogy of a woman giving birth. Now sa Juan 16, talatang 20, tignan niyo po yung sinasabi niya ho dito. John 16, verse 20. John 16, verse 20. Now ito po ay tumutukoy sa kanyang pagkaalis at pagkapako sa krus. Kaya malulungkot po ang mga apostol. Pero ito po yung illustration na nais po niya iparating. John 16 verse 20, sabi po niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, iiyak kayo't magdadalmahati sa mangyayari sa akin. Pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo. Pero ang kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kagalakan. So paano ho yun? Verse 21, katulad ng isang babaeng naghihirap dahil malapit ng manganak, pero pagkasilang ng sanggol, nakalimutan na niya ang lahat ng hirap dahil sa kagalakan sapagkat naisilang na niya ang sanggol dito sa mundo. Verse 22, ganyan din kayo, nalulungkot kayo ngayon, pero magagalak kayo sa araw na magkita tayong muli at walang sinumang makaagaw ng iyong kagalakan. You see that, mga kapatid? It's not just Paul who's using this imagery. Even Jesus Christ says, in the context of His death and ascension, mamamatay ako, mga kapatid. I'm going to die, my apostles. You're going to be in sorrow. You're going to be in great pain and grief, pero it's only going to be temporal. Tulad po ng isang babae na manganganak, mahirap.
malungkot, masakit. Pero once nailabas niya na yung bata, sabi ng Biblia, kagalakan na at kasiyahan. Nang ibig sabihin, for us as the Christian church and for all creation, ang suffering is not eternal para sa mga pinabanal. Ang paghihirap is not eternal sa mga anak ng Diyos. Dahil darating po ang panahon na sa pagbabalik ni Kristo, papahiran po niya ang lahat ng ating mga luha, tatanggalin po niya ang lahat ng pain, and the former things such as death will pass away. Ang sabi po ng salita ng Diyos. So now na naipaliwanag na po ni Pablo, the purpose of present suffering and future glory, ano ang dapat po nating gawin bilang mga Kristiyano habang tayo ay tinuturo ng Espiritu Santo that as of now, nasa present paghihirap po tayo. Balikan po natin ang Roma 8 at tapusin na ho natin ang 24 at 25. Romans chapter 8, verse 24 and 25. Romans 8, verse 24 and 25. Tignan niyo po sinasabi. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Verse 25. Pero kung ang inaasahan natin ay wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. So mga kapatid, kung nasaan ang suffering at pangako ng Diyos, kailangan may paghihintay at pagtsatsaga. Now, may kasabihan po sa kultura ng mga Pilipino, kung walang tiyaga, walang nilaga. Di po ba? Now, sa ating mga Christian brothers and sisters in the Lord, yung tiyaga po na yan ay nagagaling po sa Espiritu Santo working through us. Bibigyan niyo po tayo ng perseverance, bibigyan niyo po tayo ng tiyaga upang makamtan po natin ang pangako po ng Diyos para sa atin. So in other words, from now to the coming of Christ, there is suffering, sabi ng Biblia, pero habang there's suffering, there's also hope at the same time. Habang naghihirap po tayo, may inaabangan po tayo. Bagamat na tayo ay naghihirap, bagamat po hirap na hirap po tayo sa ating digmaan, paglalakbay bilang mga Kristiyano in spiritual faith, may inaabangan po tayo. Kaya nga ang lahat ng ginagawa po natin para po sa Panginoon, kung saan ho tayo tinutulungan po ng Espiritu Santo, ay hindi po nasasayang. Bakit ho? Dahil may pag-asa ho tayo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now here's something that I want to encourage you this night. Paano ho natin matitiyak na itong future glory ay makakamtan ho natin? Well, di ba napag-aralan po natin last Friday, once na ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin, the Holy Spirit Himself is the down payment. Siya yung pledge ng Diyos. Siya ang tatak ng Diyos para sa atin upang malaman natin na sa kanyang pagbibigay ng Espiritu Santo sa mga pinabanal, yun ang way of God telling us, my promise to you will be fulfilled. Now, here's something you want to ask yourself. Sumasa akin ba ang Espiritu Santo? If you say yes, nakikita mo kung paano ka ginagamit ng Diyos, kung paano po kumikilos ang Diyos sa atin, kung paano ka binabago ng Diyos, yung pamakatibayan that the Spirit of God is with us. But it doesn't just stop there. Dahil ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin, yun ang katibayan, makakamtan po natin ang future glory. Tatandaan niyo ho yun. When the Holy Spirit is given to a person, that is God's promise na tutuparin po niya ang kanyang pangako sa mga pinabanal
na makukuha po nila ang darating na karangalan. Kaya bago ho tayo matapos, basahin po natin ang pangako ng Diyos dito sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 14. Ephesians chapter 1, verse 14. At dito ho natin tatapusin ang ating pag-aaral nitong gabi. Ephesians 1, verse 14. How do we know that the Holy Spirit is God's promise that we will receive everything? Sabi po sa Efeso 1:14, ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Sa ano po yung lubos na kaligtasan na tinutukoy ho niya? Future glory. So already, we're saved. Pero yung kabuuan ng kaligtasan po na yon, kung saan ho natin makukuha yung glorified body, and no more death, and no more sin, is at the future glory. Kaya kung sumasa atin ang Espiritu Santo, mga kapatid, here's God's encouragement. You will endure to the very end. Kasi hindi ka pababayaan ng Espiritu Santo, the Spirit of God who now dwells in us. Kaya sa gabi po na ito, nawa po, meron po tayo napulot po na aral mula po sa konteksto po ng Roma 8. At nais ko po, buksan po ang ating gawain to questions concerning about the Bible. Na kung may mga katanungan po tayo concerning sa ating paksa na ating tinalakay, or we have questions about the Bible in general, huwag ho tayo maihiya. The floor is now for you. Does anyone have any questions po this evening? May mga katanungan po. Ma? Bakit inahalimbawa yung panganganak? Sorry ha? Bakit isinampol yung panganganak ng babae? Mm-hmm. Ano yun sa babae lang? Hindi naman yung naranasan ng mga anak. So, tulad nga po sa sinabi ko po kanina, ma, yung pain ng isang babae po pag siya'y nanganganak, hindi po siya forever. Hindi po siya forever. So habang hindi pa ho lumalabas ang bata, masakit po yung kanya nararamdaman. Naghihirap po siya. So hinaling tulad po ni Pablo, yung nararanasan po ng buong nilikha sa isang babaeng manganganak dahil sa ating temporal and present state, para po tayo mga isang babaeng nanganganak na nakaranas po ng paghihirap. Pero yung paghihirap po na yon, tulad po sa isang babaeng manganganak, ay hindi habang buhay. May katapusan din po. At pagkatapos po niya manganak, sabi ng Biblia, magkakaroon po siya ng kasiyahan, kagalakan. So yung nilalarawan po noon is this. Tayo po presently ay naghihirap. Tulad po ng isang babaeng manganganak. Pero once na dumating po si Kristo, sabi ng Biblia, wala na po yung paghihirap na yon. Tulad po ng isang babae na pagkatapos niya manganak, wala na po ang paghihirap. So yun po ang kahulugan po nun. Okay. Thank you po, ma. Naging klaro po ba sa inyo, ma? So, uulitin ko ho, ma. Halimbawa lang po yun. Halimbawa lang ho. Kasi kami nga ang naghirap ng panganganak. Hindi kami ang nakaranas. Ang lalaki hindi nakaranas noon. No. Yung kahirapan naman po sa lalaki, ma, is kami po yung maghahanap buhay para po sa pamilya. And we are going to suffer in our working, ayon po sa Genesis 3. Ngayon po, hinalintulad lamang po ni Pablo ang isang babae because yung babae po, once she gives birth, tapos na po ang kahirapan. So, yun na po ang rason kung bakit po niya ginamit yun bilang halimbawa. Yeah. May katapusan po ang paghihirap. Yun po yun. Yeah. Okay. Bro? Kung pati yung rest of creation, one day will be freed from corruption. Does that mean in the new heavens and the new earth? Yes. May mga halaman pa rin tsaka may mga hayop. Yun pag-aaralan pa natin when we get to Revelation. Okay? Kasi ang sabi lang ng Biblia, magkakaroon lang ng... Well, here's the thing, kapatid, no? All it says in the Bible, there's no more death, no more pain, for the former things have passed away. Now, whether there will be grass there, malalaman na lang natin pag nandun na tayo. Okay? Pero pag-aaralan din natin yun balang araw. That's a good question, if there will be grass
In the new heaven, new earth. Anyone else have questions po? May mga ibang katanungan po ba? Brother June, you have a question, ha? No? Okay. Anyone? Brother Joel? Pastor, di ba nakabi mo, pugutan ng ulo, di ba painting mo? Bakit doon di hinamping doon? Ba't hinamping ka ba? Kasi po, ang isang babae po, well, this is very rare, pero on average, yung mga babaeng naghihirap po sa pagbubuntis and giving birth, they last a very long time. Very rare na lang po yung mga ilan minutes lang na ilalabas yung bata. Now, sa pagpugot po ng ulo, it doesn't last a long time. Tulad po nito, si Juan na tagapagbautismo. Pinugutan ho siya ng ulo, and then the Bible says, dinala na lang po yung kanyang katawan elsewhere. So, kung ginamit po ni Pablo yung imagery of pinugutan po ng ulo, it's not going to be identical sa ating nararanasan po ngayon. Kasi mula pa sa panahon po ni Adan hanggang ngayon, we can't say na very fast lang po yung pangyayari. We are going through a very long process of suffering. At least in human years. Kasi ilang thousands of taon na ho nakalipas eh. Yeah. So that's the reason. Anyone else po? Bro. So you're saying, just to piggyback on what Tito said, you're saying hindi hinantulad sa pagpugod ng ulo kasi yung pagpugod ng ulo instant kasi. Instant na, kumbaga, mawawala na yung pain kasi Yes, and the fact that pagpugot ng ulo, hindi siya ngingiti. Pugot kasi ulo niya eh. Hindi siya magsasabi na, yay, it's done. No, he's dead. Whereas sa isang babae, once nanganak na siya, talagang magkakaroon siya ng kasiyahan kasi nakikita niya yung the result of her labor. So here, hinalitudan nga po ulit sa babae is because paglabas ho ng bata, masaya. Okay? May kagalakan. Pagpugot ang ulo, walang kagalakan. Okay? Kasi wala ho siya mararamdaman. Okay? Walang kagalakan ho yun. Okay? So, mukhang we're on the pagbubuntis part. Okay? So, once na lumabas yung bata, masaya. That's the reason why. Why God wanted to use that illustration? Malinaw po tinuturo ng Biblia. Yun ang kagustuhan po niya. Hanggang doon lang po ako. Okay? Hindi ko po alam why he didn't use other illustrations. Hanggang doon lang po tayo. Anyone else po have any questions? Ate. Pastor, yung sa mga naririnig ko po pagka sa mga pag-aaral, may nabanggit po lang kasi si John MacArthur that there are some kind of like parang level po. Pagka halimbawa po, nawala na po tayo sa mundo, meron po ba tayong leveling kung sino po yung mas Least and greatest. Yeah. So that's in the Sermon on the Mount sa Matthew 5. Actually, kung babasahin po natin para mas maging malinaw ho, that's a very good question because that text is often debated kung yan po ay tumutukoy po sa ranks pagdating po sa langit. So in Matthew chapter 5, if I can just find it here. Yeah, so Matthew chapter 5, verse 17, sa Matthew 5, talatang 17, sabi po ng Biblia, huwag ninyong isipin na naparito ako upang walang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Verse 18, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan, ay hindi mawawala ng kabuluhang hanggat hindi natutupad ang lahat. Verse 19, kaya ang sino man dumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din, ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sino mang susunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay maituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigatan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga parseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So here, ate, it's my understanding, I want to make it clear that this verse is debated kasi this is referring to some, ayon po sa interpretation po ng iba, na pagpasok po daw sa langit,
may ranks. May mga matataas kasi tapat daw magturo. At may mga mabababa dahil hindi tapat magturo. So yun po ang interpretation number 1. To my understanding po dito, I believe that has nothing to do with ranks in heaven. Kasi lahat po tayo pantay-pantay pagdating ho natin sa langit ho eh. We're all gonna stand before God. I believe ang imagery na nais po na ituro po ni Kristo po dito is referring po to the Pharisees and to the faithful servants of Christ. Yung mga Pharisees, sinasabi nila, ito yung utos ng Diyos na hindi naman sinabi ng Diyos na wag mo ituro, pero sinasabi nila, hindi ko na kailangan ituro. That's the Pharisees. And then, yung mga tapat na Kristiyano, tulad po ng mga propeta noon and hanggang ngayon, they would say, ito yung sinasabi ng Biblia, we have to obey it. So, ang ibig sabihin po ni Jesus dito, when He uses the words kingdom, what He's really saying is, the least is another way of saying yung mga hindi papasok. Kaya nga sabi po niya sa verse 20, ito po yung summary po niya. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga parseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So bakit po niya binanggit po na hindi makapasok? At bakit po niya binanggit yung mga pangalan ng parseyo? Is because yung mga nagtuturo na you don't have to obey this. You don't have to live holy. Yun yung mga itinuring in the kingdom, very least, that will enter into the kingdom of God. Yeah. So that's my understanding of that passage. Okay? Okay. Anyone else, Kuya? Oh, Zian, go ahead. Like a lot of people are talking about superstitions in my school. Superstitions. Okay. Yeah. And like a lot of people are saying they're not real. A lot of people are saying they are. Like I don't really agree with superstitions. Cause one time I broke like a mirror on accident, and they said I would get bad luck. All my friends said superstitions aren't real. I was like, yeah. Yeah, definitely. Yeah. So is your question, Zian, are superstitions real? Is that your question? I don't know if they're real or not. Okay. Would you like an answer for that? Okay, so in regards to superstitions, in every culture, there's always a superstition. For example, in the Western culture, they would say that when you see a black cat walking through an aisle, that's a bad luck for people who see it. In the Philippines, if you go through a cemetery and you don't say tabi-tabi po, bad things will happen to you. Right? So these are superstitions in every culture. But the Bible teaches us there's only one form of law, which is the law of sowing and reaping. What you do, bad or good, is what you will receive based on your actions. So there's a law of sowing and reaping. He that sows good will reap eternal life. He that sows to corruption will reap everlasting damnation. So the Bible makes it very clear. If you read Colossians 3, verse 24 and 25, it says there, he that does good will also receive the good or the bad that he does. Okay? Sorry? Colossians 3, 24 and 25. Yeah, Colossians 3, 24 and 25. And you might as well save James chapter 4, verse 17. Okay? So excellent questions, Ian. Thank you. Kuya. Siba. Pastor, yung follow-up kay Sister Melissa. So yung sinasabi nilang rewards, ranking, right? Masasabi ba natin na ano lang yun, isang paglalarawan ng pag-asa yun. Pero ang katunayan, yung mga ginagawa naman natin, di ba, banal na espiritu ang mismo ang siya yung may akdan. So, in terms of what we're receiving, it's just metaphor to. Metaphor of what the Spirit is doing. What I mean, metaphor of what we're receiving. Kasi ang matatanggap natin is buhay na walang hanggan. Pero ang mga ginagawa
dahil sa banal na Espiritu. The sanctification. Yeah, so what is our right to get anything? Get a reward. Yeah. Eh, gawa naman ito ng banal na Espiritu. So, di ba may nakalagay sa Bible that where you receive crown, different kinds of crown. So, I just want to know kung Yeah. So that's a good question, Kuya, because if you're, let's say, a literalist, pag sinabi literalist of rewards, talaga makakatanggap ka ng real rewards. Like crowns is real. Pero there are some who believe, Kuya, that yung crown na sinasabi po ng Biblia, crown of life, crown of rejoicing, crown of righteousness, soul winner's crown kung tawagin. Some believe that that's just another way of saying eternal life. So there are those who say it's a literal crown na ipapatong po sa ulo, and there are those who take the meaning of that as symbolic as eternal life itself. May ganun po. Now, in regards about yung work of the Spirit, it is true na siya po yung kumikilos ho sa atin. But here's the tension na makikita ho natin sa Biblia. Sabi po ng Biblia, siya na yung nagsimula na mabuting gawain sa atin, siya rin yung magtatapos. So from the sovereign side, the Holy Spirit is working. But then from the human side, inuutos din niya po sa atin na sumunod, maging tapat, at gumawa ng ganito at gumawa ng ganyan. So there's a tension there. Sino ba talaga gumagawa? Is it the Spirit or is it me? But we could say, lahat na mabuting bagay, it's God. Lahat na masasamang bagay, it's us. But on the other hand, we also have to consider this. Sabi din po ng Biblia na ang bawat isa ho sa atin ay haharap po sa Diyos at mananagot sa lahat ng kabutihan at masasama na ginawa natin sa ating mga katawan. Pero, sinasabi din po ng Biblia sa 1 Corinto 3, we will not lose our salvation. So in regards to rewards, that's a very difficult question, but what I do know is the ultimate reward is God, which is eternal life given to us. Pero mananagot pa rin ho tayo, and based on that judgment of our faithfulness, sabi po ng Biblia, some will receive this, and some will not receive it, pero hindi mawawala ang kanilang kaligtasan. So whatever that reward is, it's very hard for me to answer at the present moment. Yeah. Kasi the thing that's hard for me to reconcile, Kuya, if we get to heaven, which is a spiritual world, does that mean we have literal spiritual crowns na ipapatong sa spiritual people? So it's very hard to say. I really don't know. Yeah. Thank you po for your question. Just an additional, kasi napag-aralan ko rin yan. Kasi nagbanggit si Paul regarding about kapag tumatakbo ka, di ba? Sa isang athlete yun, tumatanggap sila kapag napangalan nila. So I think that Paul used that as a good example para sa mga Kristiyano. And it represents eternal life. But it is only using metaphor, pero hindi literal. It's a figure of speech. Kaya that's not a literal crown, but I mean that's eternal life. Kumbaga tatanggap ka ng buhay mo hanggan. Kaya ganun din yung ginagawa ni Paul. Gumagamit siya ng mga halimbawa sa mga mananakbo. So ganun ang tumatanggap sila ng literal na gantimpala. Pero when speaking of spiritual, it's eternal life. Eternal life, yeah. And I think that, thank you po, and the thing in regards about yung, kasi there's a passage, Kuya, in Revelation 5. Revelation 4, Revelation 5 na nakalagay po doon, there are 24 elders. Binatok po nila ang kanilang corona. So some take it as literal. Kaya lang, the problem, if we take it literal, it's in the book of Revelation. In the book of Revelation, when you say that this is literal, kailangan yung ahas, literal din. Kailangan yung espada na lumalabas sa bibig ni Jesus ay literal din. So we have to take that as imageries, as we are here in heaven, in your presence, because of the eternal life you have given to us. Maari ganun po yung ibig sabihin po nun. Yeah. Okay? Thank you for your question. Anyone else po may katanungan? Any questions po? Ninong may katanungan mo kayo? Okay. Anyone else po? Nay, sige ha. Aklat po ng... Yung aklat na bubuksan ng Panginoong pagdating ng araw. Aha. Dalawang klaseng aklat yun. Dalawang klaseng aklat ho. There's a book of life
and a book of works. Aha. Ganito, Pastor, kasi, di ba, ang Diyos Ama napaka-kapangyarihan. Aha. So, doon sa, ang hindi ko yung isang libro, naisulat na yung mga pangalan ng mga believer mula pa nung yung tinakdana ng sanlibutan. At ganon din doon. Yan ang pakaintindi ko, Pastor, yung mga believer, naisulat na yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Bago palikhain ng mundo. Opo. Aha, aha. Bago palikhain. Mm. So, meron isa rin libro na ganun din ang mayayari para sa mga unbeliever. Yeah, that's a good question po. I think because lahat po ng nababanggit po na aklat o libro is in the book of Revelation. Now, kung magiging technical po talaga tayo na, hindi lang po siya talagang isang book of works. Pero sabi po doon, and the books were opened. So maraming libro ang nakalagay ho doon. We just don't know how many. Now, I believe, Nay, that's only an illustration of symbolism that, kasi in ancient times, paano po hinahatulan po ng hukom ang mga tao nagkasala? Sa pamagitan po ng mga records na nakasaad sa libro. Doon po isinusulat. Now, may sinasabi po sa Biblia tungkol po sa mga taong hindi ligtas that kung babasahin lang po natin saglit dito sa Revelation 13, Pahayag 13, talatang 8, there's two verses in the book of Revelation tungkol po sa mga taong hindi niligtas ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. So ito po yung description na Revelation 13, verse 8. Pahayag 13, talatang 8. Sabi po ng Biblia, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi na nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ang mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So ang tanong ho dito na kung titignan lang ho natin, kailan ho sila hindi nailagay ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay? Bago pa man ho likhain ng mundo, ang pangalan nila ay hindi na po nakalista. Ngayon, may sinasabi din po dito sa Kapitulo 17, chapter 17 of Revelation, verse 8. Ito po ay supporting verse. Revelation 17, verse 8, sabi po ng Biblia, ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ang mundo. Ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil buhay siya noon at namatay na, ngunit nabuhay na naman. So, 2 beses na binanggit po, ano po yung mangyayari sa mga hindi ligtas? The reason why hindi sila ligtas, kasi ang mga pangalan po nila, bago pa man hulikay ng mundo, ay hindi na po nakalista. Whereas, may nakasulat po sa Biblia, yung mga ligtas, ang kanilang pangalan ay nakasulat na bago pa man likhain ng mundo po. Opo, yeah. Are you talking about predestination? This would be in the category of predestination. Opo, it would be in the category. Kasi the reason why, well, contextually ho, Nay, ito po ay tumutukoy sa mga sasamba sa Antikristo. Sasamba. So bakit ho sila sumasamba till the very end? Kasi bago pa man hulikay ng mundo, hindi na nakalista ang kanilang pangalan. Pero bakit po hindi nakalista? Because God predestined from eternity, bago pa hulikay ng mundo, that they would not be in eternity with God forever. Yeah. Anyone else po have any questions? Thank you po, Nay. Thank you. Any questions po? Ninong? Anong gawain ng Espiritu Santo? Ano po gawain? Marami ho, Ninong. Well, sa Biblia, unang-una ho,
siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Nasa John 1, Genesis 1, verse 2 po yon. So, kasama po siya sa paglilikha po ng lahat ng bagay. Pangalawa po, siya nagbigay ho ng buhay ho sa atin. Ayon po sa Job 33, verse 4, siya po nagbigay po ng buhay sa atin. Thirdly, siya po yung nagbibigay ng conviction sa mga makasalanan. John 16, verse 8. 4, siya po yung tagapagturo sa mga pinabanal, guiding them to truth, guiding them to Christ. John 14, John 15, John 16. And lastly, siya po yung sanctifier na ating buhay. Binabago niya po tayo in our journey hanggang makamtan po natin ang buong kaligtasan na ipinangako po ng Biblia. So, marami po siyang ginagawa ho, Ninong. Marami po siyang ginagawa. Yeah. Okay. Salamat po. Anyone else have questions? Any last questions? Tungkol po sa damo, pregnancy. Okay. Kapatid. Sorry? Why did God choose some people and not all? Oh yeah. So your question, kapatid, is found in Romans 9. Pag binasa mo yung Romans 9, all it says there is may kalayaan ng Diyos na gawin whatever He wants. Yeah. If He desires to choose Jacob and not Esau, yun ang kagustuhan ni Lord eh. So, yun ang sagot doon. Romans 9 is the answer, yeah. Anyone else po have any questions? Okay. So, kung wala na ho tayo mga katanungan, mga kapatid, magpuri po tayo one last time sa ating Panginoon.